Sir, good morning. Pwede bang may mga konti lang kaming mga katanungan. So, una-una pong katanungan. So, ano pong layunin itong pagtitipon na ito, sir? Unang-una po, ito po ay mula sa mga tao na nanggaling. Panawagan ang nila ay ibaba ang presyo ng langis sa pamamagitan ng pagbaba ng VAT, dahil ang VAT ay dahilan kung bakit ang Pilipinas ang may pinakamalaking pagtaas ng presyo ng langis. At ang mga kadistrito ko ay hirap na dahil kung ang hanap buhay nila ay tricycle driver o magsasaka o mangingisda, apektado ang kanilang kabuhayan ngayon. Kahapon po sa Kongreso, tinalakay namin ang mga posibleng solusyon, pero mukhang kahit alam naman natin lahat na ang kailangan ng gobyerno ay tanggalin na lang yung VAT sa langis, hindi pa ito inaaprubahan dahil baka sa tingin ng iba, lilipas lang din naman ang galit ng tao sa pagtaas ng presyo ng langis. Pero sa aking pananaw, kung makikita ng gobyerno na may clamor talaga ang publiko para ibaba ang buwis sa langis, magkakaroon po ng positibong outcome ang mga aktibidad na ito. So, itong pagtanggal lang ba ng VAT ang nakikita mo, sir, na paraan para maibsan itong ano na ito? Kulang pa, pero yan ay tingin kong realistic na ma-accomplish natin dito. Dahil yung fuel excise tax, tinatanggal na nga ayon sa bagong ipinasang batas. Pero ang fuel excise tax, alam natin, ay 6 pesos lang para sa diesel. At ang VAT naman, habang tumataas ang presyo ng diesel, tumataas din yung VAT. Kaya kayang-kaya ng ating gobyerno na aprubahan ito. Pero muli, parang hindi siguro pa naramdam ng gobyerno na kailangan nang ibigay lahat ng relief sa taong bayan. Kaya sana makakatulong po itong unang hakbang, pero ang plano po kasi ay hindi lang ito ngayong araw. In fact, kahapon andito na po ang iba, at araw-araw po may mga karagdagang mga taga Batangas na dadalo dito, at hindi po tayo titigil hanggat napababa ang VAT. Ibig sabihin, magtatagal pala itong grupo na ito dito, sir? Opo, ang ibang mga kasamahan natin dito ay mula kahapon pa nandito at nag-overnight pa. At masaya naman tayo dahil actually magkakilala naman ang mga kasama natin dito. We're all from the same place. Pero mas maganda syempre kung hindi lang ang mga taga Batangas, kung hindi ang buong sambayanan ang magpakita ng suporta para sa panawagang ibaba ang VAT at ibaba ang presyo ng langis. So, ano masasabi mo sa yung tigli 5,000 na pinamumud nila sa mga drive? Magandang katanungan yan. Alam nyo, sa NCR pa lang, ang malaking numero ng mga PUV drivers na nabigyan ng subsidiya. At sa buong Batangas, halos wala pang nabigyan. Tinanong ko ang iba kong mga kasamahan sa Kongreso kahapon, halos sa buong bansa siguro masasabi natin, sa labas ng NCR, wala pang nabigyan ng kahit anong ayuda. Samantala, araw-araw ang mga PUV drivers ay nagbabayad ng mas mataas na presyo ng langis na pinapatungan ng VAT. Kaya ang problema hindi lang yung kakulangan ng pera,
pati na rin yung kabagalan ng distribution ng ayuda, yung pila, yung inconvenience, yung paggawa ng listahan. Kaya sa tingin ko, kung hindi ibababa ng gobyerno ang VAT, kawawang-kawawa ang maraming mga PUV drivers natin na hindi nabibigyan ng ayuda. Kaya kailangan para lahat ay makinabang, tanggalin na lang yung VAT sa langis. So meron kaming natanggap na kagaya niyan, sinabi mo hirap-hirap, ipamudmod, no, halos sa mga kababayan mo ay hindi pa nakatanggap. So meron kaming narinig na na kung mas maigi daw na yung mga dambuhalang kumpanya ng langis na lang ang kinausap ng ating gobyerno, na sila na lang na kakausapin para hindi na babayaran na lang sila, kumbaga, at hindi na yung pamumudmod. Wag lang wag lang mag-adjust ng presyo ng langis. Anong nakikita mong doon, solusyon doon, sir? Kung tama ba 'yon? Ang problema naman, sinasabi nila, kulang ang supply ng langis. Kaya napakabigat ng problema ng ating bansa. Kasi yung ibang mga bansa, kaya sila may supply sa mababang presyo dahil nung wala pang krisis, nag-ipon sila. Tayo naman, nung walang krisis, malaki na ang inuutang natin para sa mga hindi naman kinakailangang gastos. At ngayon na may krisis, hindi kaya ng ating gobyerno na i-subsidize ang langis para mapababa ang presyo. Kaya ang panukala ko naman sa Kongreso kahapon ay umarap naman kayo ng mga gastusin na pwedeng i-cut, at huwag sabihin na dapat ang taong bayan lang ang magtipid. Alam niyo, ang gobyerno ay hindi pa nagbigay ng malawakang plano para sa austerity measures o para sa pagtipid sa kahit mga MOOE ng mga opisina ng gobyerno. Baka hindi alam ng taong bayan ganong kalaki ang ibinibigay sa aming mga opisina sa Kongreso at sa ibang mga ahensya ng gobyerno para sa aming mga hindi naman kinakailangang operasyon. At kung ang sinasabi nila, hindi pwedeng tanggalin ang VAT sa langis dahil sabihin mo 100 billion ang mawawala dahil sa pagtanggal ng fuel excise tax. Pero may karagdagang 150 billion, halimbawa lang, na matatanggal at na mawawala dahil pa sa pagtanggal ng VAT. Kailangan natin humanap ng 250 billion. Katumbas din ito ng pagbaba ng VAT ng 12 to 10%. Baka 250 billion ang mababawas na buwis ng gobyerno. 6.7 trillion ang ating national budget. Kaya sinabi ko sa congressional hearing kahapon, dapat imandato ng gobyerno lahat ng mga ahensya gumawa ng savings para mabuo itong 250 billion pesos na pwedeng bawasan ng tax collection sa taong bayan. Yung itinukoy nila pa lang ay 25 billion. Kaya kapipiranggot lang ang ipinamimigay na ayuda para sa ating mga magsasaka at mangingisda. 2,325 pesos para sa 4.1 million na magsasaka at mangingisda. Pero kung bawasan lang natin ang gastos ng mga opisina ng gobyerno, pwede natin ibaba ang buwis, pwede rin natin bigyan ng ayuda ang mas marami nating mga kababayan. Kung di ba meron pong tinatawag na representation and transportation allowance ang mga government officials, maaari po bang yun suspindi muna or i-give up ng isang empleyado or Opo, official? yun po ang tinalakay namin sa pagdinig sa Kongreso kahapon kasi nung una sinabi ng DBM magmamandato sila na bawasan ang MOOE ng 20% at akala ko maganda 20% para sa kabuuang
mahigit 2 trillion pesos na MOE. Yun pala, babawasan lang ng 20% yung 150 billion sa 2 trillion para sa natitirang mga buwan ng taon. Kaya sabi na 25 billion lang ang mababawasan. Eh sabi ko, kaya nyo nga itinukoy itong 150 billion kasi itong 150 billion yung sinasabi nilang non-essential MOE, ibig sabihin hindi kailangan. Pero 20% lang ng hindi kinakailangan ang binabawasan nila. Eh nung COVID naman, wala tayong budget para sa biyahe, representation, seminar. Yung buong 150 billion na yan ay pwedeng tipirin na lang ng ating gobyerno para kung sasabihin na hindi natin kayang tanggalin hindi lang ang excise tax pero pati na ang VAT noon, basta tanggalin natin yung buong traveling, representation, seminar at iba pang non-essential MOE, ang buong VAT sa petroleum products ay pwedeng tanggalin ngayon. Sumang-ayon po ba ang inyong mga kasamahan? Alam nyo, wala naman aamin na hindi sila sasang-ayon eh. Kaya ang panukala ko kahapon din sa Kongreso, magkaalaman na tayo. Pagbotohan na natin lahat ng mga congressman. At kusa dapat ang mga congressman nasabi na yung budget namin, hindi na namin kukunin para may maipamigay ang gobyerno para sa pagbaba ng VAT o ayuda. At yan po ay ang dahilan na may pag-asa ako na magkakaroon ng positibong outcome ang ating mga aktibidad dahil basta kailangan na pahayag ng bawat miyembro ng Kongreso ang kanilang posisyon sa bagay na ito, naniniwala po ako na maaaprubahan ang mas malaki pang pagbaba ng buwis para sa pagbaba ng presyo ng langis. Ano naging tugon ng mga kasamahan sa komite? Wala ngang umaamin na ayaw nilang ibaba ang mga gastusin para pwedeng ibaba ang buwis eh. Kaya basta magkaroon ng botohan, ako po ay naniniwala na aaprubahan ang mas malaking pagbaba ng buwis. Dadaling mo ba sa plenaryo itong panawagan na to? Eh, sa Kongreso kasi, collegial body, depende po sa leadership ang agenda. Pero kapag consistent na ilabas ang issue na ito na kaya pala natanggalin ang VAT sa lahat ng petroleum products at ang kailangan lang ay hindi lang 20% ng non-essential MOE, kung hindi ang buong non-essential MOE ang tanggalin, then hindi siguro makakaiwas ang iba na aprubahan ang napaka no-brainer na panukalang ito. Naniniwala ka ba na hindi dapat sa Kongreso mag-umpisa ang inisyatibong ganito, kundi dapat sa palasyo ng Malacanang mismo? Actually, ang executive branch nga ay nagpahayag kahapon na meron silang mga cost-cutting measures. 25 billion ang titipirin nila. At mabuti kung kusa na lang nilang i-volunteer na yung buong kinakailangang 250 billion na lang ang titipirin ng executive branch para mapababa natin ang buwis. Ano sa tingin mo, bakit misto lang nagiging manit ang Bongbong Marcos sa mga panawagan na isuspindihin ang value-added tax? Sa tingin ko, hindi kasi naiisip pa ng gobyerno na kailangan ng ibigay lahat ng maaaring ibigay na tulong para sa ating mga kababayan. Ang isa pang nabanggit ko kahapon, ang ASEAN Summit ay may appropriation sa 2026 ng 17.5